The May Kawayan Sports Complex is a known place for various sports activities. On a daily basis, it is a go-to for joggers, for its village-like roads with trees and tall grassy fields. Autocross organizations also uses this place as well as other motorcycle drag racing organization. As for NGO Philippines, it is the chosen venue for the sixth leg of the premier drag racing league in the country. Bringing back the game to Luzon, it excites Luzon racing teams, since not all of them were able to compete in Mindanao. Dito po tayo sa May Kawayan, Bulacan, Leg 6 ng NGO. 25G. 25G. 25G talaga. Kailangan ng 25G kasi karangalan lang. Doon talaga yung power eh. Matitibay ang mga kalaban sa 25G. Hindi talaga sila lahat biro. Sa NGO, pinaghahanda ng nakararami. Madaming rider na mga galing na sa 25G. Minsan yung isang team, hindi lang isa yung motor, tatlo, dalawa. Kaya butas ng karayom pag pagpepesto ka. Swertihan lang talaga, kahit magkakamukha kami ng takbo sa testingan, may swerte talagang tatlo nakakapesto. Dami rin malalakas. Gaganda ng orasan nila, yung mga nababalita ako. Maraming malalakas ngayon na naglabas na mga motor. Bakbakan talaga to. Tapos pagka nasabing malakas sa 25G, Iba-iba sa tao, agad kahit first time mo pumesto, pag-uusapan ka. Kahit manalo ka o matalo, at least naging compete ka at nakilala ka. Kami nga pala yung Udop Racing. Ako yung si Udop. Yun na din ang pangalan ng team ko. Nagsimula ako mga 2009, mga 10 years na. Nagumpisa lang sa testingan. Nagte-testing lang, tropa-tropa, testingan, natalo. Siyempre, kailangan bumawi. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Hanggang sa pumasok na sa legal. Hindi hanggang sa naisip ko yung magmekaniko na din. Hanggang sa gumawa. Lumaban para makadiscover ng mga technology. Hanggang sa sinaswerte naman pag minsan. 5 years na ako sumasakay. Nag-umpisa ako dun sa amin. Mga money game na mga wave, 1,000, illegal. Puro money game. Persentuhan lang. Makapagay tuwing Friday, Saturday. Most of motorcycle drag racers in the Philippines came from the same roots, and it is the streets. Almost all of them have played this dangerous sport out in public roads. Now that they have NGO Philippines, legal races are much safer. From illegal na money game sa kanto, sa highway. Ayun, doon nag-umpisa. Tapos hanggang sa dumating na illegal, hanggang sa yung meron na ngayong NGO. Pagdating sa legal, nandiyan na yung maayos. Nandiyan yung pagpatupad, walang dayaan. First time ko mag-legal, naabutan ko pa yung grade 1 sa Taytay. Sumemplang pa ako doon dahil umuulan.
Now that the racers have legitimate races being organized, most of the team seems to love the idea of legal racing league, just like what NGO Philippines is making. Sa legal, NGO ang pinakamagandang karera. Kasi sa NGO, yung rules nila, pinatutupad nila. Hindi yung basta-basta lang yung rules. Tapos yung price nila, guaranteed talaga. Pag sinabing ganun yung price, ganun talaga yung price. Kaya talagang okay yung karera. Pinakamaganda yung setup nila kasi mahaba yung may bubong nila. Tulad niya, pag umulan, kahit hanggang third gear, pwede. Hindi mababasa yung rider namin. Siyempre, pag madudulas yung gulong, kumbaga, swertihan na pagka ganun. Pagka ganyan, talagang malaki pa yung chance mo na kumapit yung gulong. Yung panahong cam gear, di pa rin kami kilala dati. Race gas pa yun eh. Yolak pa at EGB. Gusto ko, underdog talaga kami. Former namin, Mark 2 Racing ng Batangas. Udop yan, kami yung pioneer ng Mark 2. Nag-iwa-iwalay kami. Kaya yun, original all from Batangas. Barko yung daya nga pala po ng Team MS Alae. Mayroon po kaming dalang palako, 3 25G. 3 race bikes in 1 category. You can say that this team is dead serious in the 25G category. Halos dikit-dikit lang yung oras eh. Sinasabi nila, ganun ang oras. O mababa lang, pero nananalo kami. Drag racing is simple. It's about who can have the shortest time in 201 meters. Getting that fastest time with a high top speed is the difficult part. Lahat ng lumalaro nga sa 25G, wala ka nang masasabing mahina. Lahat talaga malakas. Seryoso ka talaga dapat lagi. Kasi hindi mo alam, kala mo mahina, bigla ka na lang tatagos. Ako si Hogan, Team AGP, 25G talaga. Kasi lahat ng sikat, nandun na lahat, pasok lahat, all in, kahit nakaka-challenge. All of the race team mechanics always strive to have the best engine. They are surely born to build race engines or to be the best rider of the game. With all of them have the same passion for the sport, it will be a one tough battle to win. Kasi mahirap eh. Kasi naglakasa na ngayon eh. Hindi mo talaga masabi yung takbo ng karera eh. Minsan malakas ka. Kasi minsan bigla namang darating na mas malakas. Hahabulin mo naman yung mas malakas. Another A team from Quezon, Team B Tech Racing served as a thorn to other legends in the league. Tiago, B-Tech from Lucena. 25G talaga. Kasi sa ng karera, parang itong pinakang main event lagi sa laro. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi sabi ko nga kanina, maraming malakas ngayon na naglabasan na mga motor. Swerte yan talaga. Medyo masinsinan na tanuhan dahil gawa nung nalaman namin yung oras ng mga motor tsaka takbo ng mga motor, hindi pala ganun kadali. Medyo sumuot din kami sa butas ng karayon. Tuning is the most significant way for winning. Teams prepare weeks before the race. But does it really make a difference? Or is it pure luck? Up next, a winning team from Laguna, Moto Plus is known to be a tough competitor in the 25G category. Team Moto Plus, Calamba City, Laguna. Dalawa entry ko, yung isa yung nag-champion nung nakaraan sa Maragondon. Tsaka yung dinala namin sa Mindanao. Tapos ngayon yung bagong buo ko, itong si Sungkit. Bagong buo kagabi lang. Sana umokay na siya ngayon para dalawa at least ang entry ko sa NGO. Sa ngayon, maraming malalakas ngayon eh. Ang gaganda ng orasan nila, yung mga nababalitaan ko. Ako naman, hindi ko makuha yung oras ko ngayon pero pipilitin ko. Pipilitin ko lumabang. So lang ngayon, medyo hindi maganda eh. Gawa ng rush kami. 3 days preparation lang. Di porket mababa ang oras, malakas ka. Mas maganda talaga yung on the spot. Bigyan mo ng oras yung motor mo. Di man maaaring 1 week before. 2 days lang, karera na, doon ka pa magagawa. May hinahabol kang oras. Tsagayin mo, bigyan mo ng oras. Sa preparation namin, kung maaari, 1 week before. Testing na ng testing, 2 weeks, maaari, 2 weeks na. Kasi yung mga panakbo namin, pinapadala ko na sila 2 weeks before. Kung hindi mo madadala,
eh syempre, huwag kang mag-expect na tatakbo ng ine-expect mo na matulin. Kasi syempre, mararush. Syempre, dami namin. Ilan lang kami mekaniko. 2 lang kami, 3 sa MS. Sa 25G malalakas, ngayon lang ulit ako babalik sa 25G. Kasi dati, may inete ako na hindi naman kaya yung 25G. Kumbaga sa 25G, halos lahat naman pare-parehas na ng takbo. Nagkakatalo na lang sa rider talaga. It is a harmony between man and machine. Racing requires great focus from riders and balls of steel. Kung sa 50-50, makina plus rider. Kung malakas ang motor mo, kailangan malakas din ang rider mo. Hindi maaaring malakas lang motor kasi maigsi lang siya, 200 meters. Magkasing lakas, malakas yung isang rider, naiwan. Wala na, di ba? Hindi katulad dati na 400 meters, asa ka sa makina na, sa power ng makina. Ngayon, hindi. Technical talaga. Sa rider na lang yun. Paano nila didiskarte yan? Kasi marami rin malalakas eh. Sa rider, bander. Pag si Ivan kasi, kampante na kami. Galing din kasi talaga. Sa panahon kasi ngayon eh, hindi mo masasabi na porket malakas yung inete mo, mekaniko mo, magcha-champion ka na. Kailangan din talagang dapuan ng malaking swerte talaga. 2012, rider na talaga yung sa amin. Kumakakuha siya, mahusay. Si Edward Casilag. Mahirap kasi kailangan focus ka talaga sa laro mo. Hindi mo masasabing puro okay yung arangkada mo, yung take-off mo. Sa alisan, tapos yung mga kambyuhan, sa pakapit lang ng gulong. Pag nakatrangka ka na, burnout. Focus sa ilaw, sa mga shifting mo. Kasi minsan pag nagkamali ka, taas ang oras, bababa ang speed. Pag nagkamali ka ng shift, merong motor na kailangan, sakto lang lahat ng cambio, bawal yung gigil, yung mga ganun. Kaya pakiramdaman din talaga. Sa una, pag hindi pa naglalaro, kabado ka. Pero pag nandun ka na sa oras ng laro, yung hawak mo ng motor mo, doon na mawawala yung kabado mo. Ma-excite ka na lang. Focus ka na lang, kailangan mo talagang ipapanalo. Hindi rin naman din may iwasan yung magkakaroon ka ng error pagdating na sa laban. Minsan, naiiwan sa arangkada, miss gear, madaming beses na. Nagyayari talaga, hindi naman talaga maiiwasan yun eh. Na masira ang motor o kaya sa rider din, sa masama ang lasa ng rider, sa bitaw. Nag-third siya sa MBB ng Angeles City. Yung isa sa mga rider namin, si Adrian Talavera. Para sa akin, mahirap. Kasi nararanasan namin ngayon yung puro tono, kahit palit pyesa, hindi magbabago, ganun pa rin yung takbo. Hindi siya tataas, hindi siya mag-i-increase, hindi siya bababa. Yung parang siya pa rin. Kaya hirap. Dati kasi 250. Yung sa 250, medyo nakukuha na namin yung sa 250. Bigla nag-201, talagang medyo iba yung ng 25G pag nag-201. Nag-iiba talaga yung takbo. Kahit ang tulin mo sa 250, pagdating ng 201, mahina. Kaya medyo nahihirapan kami ngayon. Challenging talaga. Tapos balita ko nandiyan yung Mindanao. Usap-usapan nila ngayon, Dayo, yung Sabo. Yun daw, matulin yun. Sabo RT na Mindanao. Nung nakarating kami na Mindanao, unexpected. Yung mga manlalaro doon pala matutulin. Tsaka may buga talaga. Kaya nga, nung pagdating namin doon, kung nagdadayo sila dito sa leg 6, kailangan makapaganda. Naimbitahan po kasi kami ni boss sa NGO
Sabi niya papunta kami dito, dadalhin namin yung 25G namin. Kasi nakalaro kami sa Ep.5 parang naka-place kami, kaya niyaya kami dito. 25G lang yung dala niya. 2 days kami dito, nagte-testing. Kasi nagpalit kami ng tambutso, so kailangan talaga magtotono ulit. Sabo Racing Team traveled about 1,200 kilometers. This is an example of hardcore racers. They'll go where the race is, even if it's a 30 hours drive. Biyahe namin kasi land trip kami. All the way from Butuan. Nagsasakyan lang kami, nagbahilan. 2 araw yung biyahe namin. Sakit sa puwet. Pero worth it naman kasi prestigious na race ang pinuntahan namin. NGO Philippines. Malakas din yung mga taga Luzon. Motoplas, la Mike Works. Marami. Kagaya na Pusa, yung sa Yolak. Maraming malalakas dito. Ang tingin namin talaga sa taga Luzon, malalakas talaga. Kasi sa mga technology, mauna talaga ang Luzon bago ang Mindanao. Siguro mga dumating dito yung mga bagong technology, mga after 2 to 3 months pa darating sa Mindanao. Kaya yung Mindanao talagang idolo yung mga taga Luzon. Engine technology is what it's all about when it comes to power. It's just a matter of how hard can they put out power from a 25G engine. Engine stamina is the other end of the line. The powerful the engine, the more prone it is to break. The mechanics must ensure that their engine will be able to finish the race. Nakukuha pa namin yung dati naming oras. Sukat na namin to. Kasi nakakailang laro na rin kami dito eh. Alam na rin yung mga kapaan. Itong isa na lang medyo kulang pa sa testing. Kagabi lang siya nabuo. Pero syempre, NGO to kaya kailangan buuin namin. At least 2 motor ang panlabang ko. Sa ngayon, medyo alanganin Ibang set yung sa dating 25B sa ngayon. Kasi set namin ngayon yung pang sinauna set ng 25B Talagang literal, stock lahat, stock piston. Basta stock ngayon, iba na Alas pwede ka nang mag-dome, Hindi namin malaman yung panahon kasi sobrang init. Mamaya hahapon, syempre malamig. Iba na naman. Kaya ang ginagawa namin, ito 5G, tinesting namin. May pagbabasihan na kaming oras. Okay na yan. Maya na lang ulit before the race. Para isang adjust na lang. Hindi mapagod yung makina. Kasama rin yun. Kasama sa tono. Yung klima. A special race often starts online from social media. Teams call out opponents for a special match on race day. On this leg, it was Simone Racing Team against Sabo Racing Team. Okay naman yung takbo namin ngayon. Parehas lang yung oras niya. Okay din yung racetrack dito. 2 days kami dito, nagte-testing. Kasi nagpalit kami ng tambutso, so kailangan talaga magtotono ulit. Binago lang namin yung muffler lang. Yun lang binago namin. KOU. Tayo lahat. May special game kami po sa Simon Racing Team. Friendly match lang to. Kumbaga laban lang ng mga motor. Actually yung mga taga Mindanao, idolo namin yung mga taga Luzon.
Kaya friendly match lang talaga. The next special race is a Luzon versus Mindanao battle. Both teams are legends in this category. Representing Mindanao is Sabo Racing Team, and from Luzon, it is Simone Racing Team. Simone Racing faced engine trouble a day before the actual race. They were too busy for an interview, and are having difficulty on bringing their run time to a competitive level. Their team worked overnight to bring back the engine on time for the race. But on race day, Simone's team are still having issues with their bike's performance. They even tried different riders to see it would make a difference. The people waited for a while, but then on the afternoon, the battle began. Luzon versus Mindanao. We'll cut to the chase. Here's the first hit. It was a close race, but the team from Luzon, Simone Racing, scores on the first hit. It's like give and take. For the second hit, the team from Mindanao takes the point. And now for the third and final hit. It's all up to this last hit. In racing, you can't predict the outcome. You may have the strongest engine, but this sport requires a bit of luck. It is one of the most intense and exciting sport. In this episode, Team Simone Racing of Luzon takes home the bacon. Still, both teams are legends in the racing scene. Hindi ganun kadali. Sa panahon natin ngayon, magkakamukha nga kami ng takbo. Siyempre, lahat naman nababalitaan yung mga segundo tsaka top speed ng bawat motor, di ba? Eh, siyempre, may target ka na kailangan mong makuha. Eh, hindi mo naman pwedeng ilaro yung motor mo, hindi mo nakukuha yung target mo, magsasayang ka ng pera. Kaya nga yun nangyayari, sa lahat ng nag-i-entry ngayon, magkakamukha lang ang takbo. Malaki ang karangalan yun, kuya, yung nakakasabay ka, nakakapasok ka sa finals. Hindi biro eh. Yung sila, makikita mo rin yung sakripisyo nila. Kung paano sila magtono. Halos lahat eh. Lahat. Ganun, hirap talaga. Pagod. It may look fun in games, but these people are professionals. They live and breathe racing. It is their life. Next up, our last special game before the big category. Matindi laban to. Monster versus Dilonggo. Raider PCC. EGB tsaka itit. Laban sa Moto Plus. First point goes to Team Moto Plus. In drag racing, whoever goes off before the green light is called false start. For this particular match, it is set to 3 false start per hit. On the third attempt for second hit, Team EGV got the false start again. Moto Plus seems to be very lucky,
As EGV took the false start, their drive chain breaks. If it had been a good start, they could have suffered a loss. Puto yung kadena. Putulan ng kadena. Ayaw na bang maayos yan? Kaya ba? Ito na, ayos na. Ayos na agad. Napakabilis. Last hit na. Warning sila sa fall start. Ako, 1 fall start. Sana makuha. Last na to. First hit, naunahan ako ng isang motor. Pero inabot ko pa rin, kalahating motor. 1-0 na po. 1 win, Moto Plus. Dumudulo po, matulin. Winning is winning, walang dahilan. Kung manalo ka dahil sa fall start, panalo ka pa rin. Swerte talaga. Swerte. Siyempre, kasama na rin yung sa 100%, 10% swerte. Mainit, sobrang init. Pati yung laban, sobrang init. Sa Aswin po, Heng Screw Thailand. Dahil po sponsor yung Heng dito sa NGO at saka yung Aswin. So nandito po kami para mag-promote at saka mamigay ng mga summer items from Heng Screw Thailand. Mimigay po kami mamaya, may mga palaro din tayo. Tapos sa mga champion, meron din tayong premyo mga pera. And now for the main event that everyone is waiting for. The Legends of 25G. Bracket A was a total war between competitors. Some of the toughest team in this bracket did not make it to the final round. It was Hirev and Yolak that are on fire on the first round. They were able to secure a spot for the final round. Now, let's see the legendary teams in Bracket B. Na puro halimaw. Ang hayop. Lalo sa B, puro halimaw din. Andun ang beast mode. Siyempre, galit yun. Beast mode eh. Si Sabo, andun. Si Simon, andun. Si Rusty, andun. Lahat na matitindi rin, andun. Kaya pag nakalusot ako rito, Gamba. In Bracket B, everyone on the list is an A team. Champions are what we like to call it. Legends of the 25G. They got the best riders and powerful engines. All of them came prepared, but it will all boil down to whoever is the luckiest to take this leg's trophy. Umingay na yung makina eh. Hindi na namin tinutuloy. Inayaw na namin, gawin na lang kaysa masira pa, lalo sumabog. Team B Tech concedes due to engine failure. Beast mode is out for this leg's 25G.
Sabo Racing proved that they belong to the League of Legends. But for Leg 6, the performance they brought came up short to get the title. Leg 6, 25G finalist, High Rev, Yolak, and 2 for Moto Plus. But then, comes the rain. Ayos naman, medyo umulan lang. Pero okay lang, malay mo yung mga malalakas mag-skid dito. Masaya na may halong kaba. Marami rin malalakas, katulad ni Usa, kay Julie. Kung sino lang ang swerte, yun naman ang One's weakness is another team's strength. High-Rev, known to have a powerful engine, turned luck against them. A wet racetrack is a weak spot for a powerful engine. Their rider cannot go all out with this track condition. Meanwhile, Team Yolak Racing is racking up wins, bringing their team on top with points. Number 2 on the list is Team Moto Plus with Evan Delubio. 2 consecutive false start coming from High Rev's rider. An easy win for Yolak Racing, having lost their rider. They had to borrow June Baited, the rider of a Mindanao legendary team, 2KAG Racing. Team Moto Plus takes first runner-up and second runner-up, amidst all the powerful contenders. Ayos naman, kahit paano, kahit umulan, nakachamba pa rin. Champion. Sinuwerte kami, champion. Back-to-back champion. NGO, 5th leg and 6th leg. Kalimitan kasi ng sinasabi nila, manghihirap gawin yung back-to-back. Totoo ba yan? Sobra. Kasi Wala nang tulugan. walang tulugan eh. Tulugan. Wala pa kaming tulog hanggang ngayon. Lahat nagpahirap sa amin. Sa yun, sila Motoplas, pangalawa. Lahat malalakas eh. Alae, High Rev, taas sila boss, Jobols, lakas yun. Sobra. Pag talagang pupukan laban ng kanina eh. Ulan umaraw, talagang kailangan laban talaga o laban. Ayos naman boss, masaya. Anong resulta? Second, third lang. Congrats! Ay, hindi ako papayag. Masayang ng karera. Dami mong nagiging kaibigan. Unang-una sa lahat yun, marami ka nakikilala. Walang chicks, talagang bawal yun eh. Hindi sila kumikita, kuya. Ano lang, pag nakauwi ka ng trophy, karangalan ng buong team, masaya na. Yung kasiyahan, yun ang hindi mababayaran dun. Kasi kahit minsan ako, kumakarera ako, galing pa kami ng Quezon, pupunta kami dito. Kahit sabihin natin ng champion ako, mababawi ko ba yung gastos? Hindi ko mababawi yun, lugi pa. Pero yung saya, naandun yung saya, na talagang mas mahalaga kaysa doon sa pera. Yan ang puso't isip mo sa karera, dito na ako namulat, dito ako nakilala. Hindi naman din ako puputok kung hindi dahil sa mga motor na to eh. Nagagaling din talaga yung mga mekaniko na sasampahan. Yolak does it again. 2 NGO event in a row, though by a slim margin. A win is a win. Once again, we have showcased the elite players of the legendary 25G. To participate says a great deal about the team owner, mechanic and rider. Stepping into the NGO Philippines spotlight is not easy. Defeat doesn't mean a thing. It only makes the team stronger. This is where idols becomes legendary. We are NGO Philippines.